Style, comfort, at performance. Tatlong katangian na matagal ng trademark ng Ford Explorer. Noong early 90s, karamihan ng SUV ay may rugged at military-inspired look. Pero isa ang Ford Explorer sa mga nagbago ng imahe ng SUV. Ipinakita nitong pwede palang maging family-friendly at premium ang isang SUV, hindi lang puro pang off-road. Sa Pilipinas, unang pumasok ang Ford Explorer noong 1997 bilang isa sa mga unang American SUV na nag-aalok ng tech at comfort. Bagamat hindi kasing tanyag ng Land Cruiser at Patrol noong panahon na yon, nagsilbi ito alternative choice para sa mga naghahanap ng modernong features at premium feel. Ngayon, nasa ika-6 na henerasyon na ito. Hindi man ito ang pinaka-techy o pinaka-updated sa klase niya, dala pa rin ito ang mamahaling aura, solidong presence, at yung distinct ng American SUV vibe. Totoo, maraming mas mura at mas modernong 7-seater option ngayon. Kaya hindi ito practical para sa lahat. Pero para sa mga gusto ng premium feel at isang established nameplate, nandito pa rin ang Explorer. Ito ang 2025 Ford Explorer Limited. Isang SUV na hindi para sa lahat, pero siguradong swak para sa mga naghahanap ng kombinasyon ng comfort, presence, at American character. Kung usapang forma at presence sa kalsada, ibang level ang dala ng 2025 Ford Explorer. Sa harap pa lang, mapapansin ang mas malaking grille na commanding ang dating, kasabay ng sleek LED headlights, kaya premium SUV look agad. Kapansin-pansin ang taillight na may familiar na signature look, habang ang spoiler nagbibigay ng sporty accent at dagdag presence. Dinagdagan pa ng chrome details para mas classy at executive ang overall look. Sa gilid naman, makikita ang refined body lines na may athletic stance. Mas binigyang presence ng 20-inch polished alloy wheels na may sukat na 255/55 R20. May roof rails at panoramic sunroof din para sa dagdag versatility at style. Bukod sa design, standout din ang high-tech touch gaya ng keyless entry keypad sa driver's side door. Isang signature Ford feature na practical at unique. At para sa daily drive, may 4 front at 4 rear parking sensors. Ang backup camera naman ay may sapat na linaw para sa komportableng pagmamaneho araw-araw. Kaya kung dati, rugged ang tingin natin sa SUVs, ang Explorer ay isa sa mga nag-ambag sa pagbibigay ng premium, komportable at family-friendly na estilo. At hanggang ngayon, dala pa rin ito ang presence at refined details. Isang SUV na hindi lang basta sasakyan, kundi simbolo ng contemporary premium lifestyle sa bawat biyahe. Pagdating sa likod, may power liftgate na pwede mong kontrolin mula sa driver's side. Dagdag convenience lalo na sa araw-araw. Sa cargo area, may extra storage pa sa ilalim. Habang sa ibabaw nito, pwede ka pang maglagay ng gamit kahit nakataas ang third row seats. Kapag ibinaba mo ang third row, power folding ito at nagiging flat ang surface. At kung bitin pa sa space, pwede mo ring i-flat ang second row para mas malaki ang cargo area. Ang kailangan lang bantayan, may pagitan sa second at third row.
kaya may posibilidad na lumusot ang maliliit na gamit. Dagdag pa rito, may 12-volt socket at LED lights sa gilid. Kaya functional, versatile at swak para sa family trips o kahit mabilisang weekend getaway. Under the hood, ang Ford Explorer Limited ay may 2.3-liter EcoBoost engine na may auto start-stop technology. Kaya hindi lang powerful, practical pa sa fuel efficiency. Ang maximum output, 304 horsepower at 420 Nm of torque. More than enough para sa city cruising o long highway drive. Katuwang nito ang 10-speed automatic transmission. At syempre, may intelligent 4-wheel drive system ka na may terrain management kung saan may 7 selectable drive modes. Normal, tow and haul, sport, trail, eco, slippery, at deep snow or deep sand. Ibig sabihin, ready ka sa kahit anong road condition mula city streets, expressway hanggang light off-road adventures. Pagpasok sa loob, una mong mapapansin ang classy vibe na mas pinaganda pa ng wood finish details. At dahil naka B&O ang sound system nito, parang nasa premium lounge ang ambience ng cabin. Swak na swak sa long drive o kahit chill na biyahe. Lahat ng controls na kailangan mo nasa steering wheel na. Sa gitna, may extra storage na may Type-C, Type-A port at isang 12-volt socket. Sunod dito, makikita ang rotary gear shift dial, 2 cup holders, pati lagayan ng key fob. May wireless charging pa para hassle-free. Ang center console, maluwag at sa loob nito, may 12-volt socket din. Heated and ventilated ang front seats. May 10-way power adjust at memory function. Kaya kahit gaano katagal ang drive, komportable pa rin. Power tilt and telescopic din ang steering wheel, kaya madali hanapin ang perfect driving position. Dagdag pa rito, maganda ang legroom at headroom ng Explorer. Pagdating sa tech, meron itong 8-inch touchscreen infotainment system na may maayos na response. May navigation, ambient light controls at aircon adjustment. Tri-zone automatic climate control pa para personalize ang lamig. Sa ilalim ng infotainment, may extra storage kung saan pwede mong ipatong ang phone. Habang sa harap naman ng driver, may combination instrument cluster na may malaking digital screen sa gitna. Habang classic analog pa rin ang speedometer at tachometer. Kaya balance ang modern at traditional look. LED ang map lights at maluwag ang glove box. At syempre, isa sa highlight feature nito, ang panoramic sunroof na nagbibigay ng airy at premium feel sa cabin. Sa second row, kung 3 kayong uupo, may tunnel sa gitna pero hindi naman gaanong sagabal dahil may sapat pa ring space para sa paa ng nakaupo. Maganda rin ang legroom at headroom dito kaya komportable kahit long drive. May option ka ring gawing captain seats kapag nakatupi ang middle seat. Hiwalay ang upuan kaya parang captain seat setup. Kapag nakataas naman, pwede mong ibaba ang gitnang bahagi para lumabas ang armrest na may 2 cup holder. Kompleto rin sa amenities. May aircon vents, LED cabin lights at sariling control ng aircon. Kung gusto mo ng extra privacy, may sunshades din sa windows. Sa ilalim ng aircon controls, makikita ang 2 Type-C port, isang 220 volts outlet at 2 cup holders. Kaya panalo sa comfort at practicality. Sa third row, medyo masikip para sa adult dahil hindi lapag ang legs. At least may cup holder, maliit na storage, LED cabin light at sariling aircon vents pa rito. Kaya hindi ka rin bitin sa convenience. Kaya mula first row hanggang third row, ramdam mo ang Explorer design para maging komportable at functional. Perfect sa family trip, business drive, o kahit simpleng weekend road trip.
So ngayon subukan natin tong Ford Explorer. Ginagamit natin yung Eco Mode. Alamin natin yung power nito sa Eco Mode. So napansin ko sa Eco Mode, okay yung power niya eh. Pansin ko lang may konti siyang pigil, pero okay na rin. Pero may kalakasan na rin. Ang ano lang dito kay Explorer, medyo malapad siya. Kaya medyo maninibago kayo rito kapag nasanay kayo sa mga saktuang SUV. So ito, naka-normal mode tayo, no? Susubukan natin yung mga codes dito. Alamin natin yung handling nito. Okay. Oh, maganda handling niya. Saktong-sakto, suwabe. So, ito naman yung suspension niya. Subukan natin. Okay rin. Okay din yung suspension niya. Nandun yung comfort level niya. Oo, sumisipa rin sa normal mode. Okay na okay yung normal mode niya. So, try natin ng sports. Konti lang din yung difference siya from normal to sport. Okay din. Responsive din yung power niya. Okay na okay sa mga, especially kung city driving or bumibiyahe kayo ng malayo. Na natin ng Eco. Okay na ako sa power ng Eco mode nito. Gusto ko yung nito, yung comfort level. Okay yung insulation niya, maganda. Kagaya rin ng mga ibang Ford cars. So overall experience natin dito, okay itong Explorer. Ang Ford Explorer Limited ay may presyo na 3,498,000 Philippine peso. At pagdating sa kulay, marami kang pagpipilian. Agate Black, Rapid Red, Carbonized Gray, Forge Green, Star White, may additional lang na 15,000 pesos. Stone Blue, Iconic Silver, at Oxford White. Kung hanap mo naman ay Ford cars, punta lang sa Ford Balintawak at hanapin si Sir Russell Carl Celario para sa inquiries. Sabihin mo na lang na napanood mo sa Drive Talk by Al-J. At kung nagustuhan mo ang episode na to, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa car reviews natin. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.